So our theme for this June, Walking the Way, Faith in Motion. So ang ating pong passage for this whole month of June ay matatagpuan po sa John. Dahil nga po, this whole year nasa Book of John tayo. John chapter 3 to 5. Okay? So kung meron kayong mga Bible, please open up your Bible. And please be with me dito sa salita ng Panginoon na ibibigay niya sa atin. At ang ating preaching title for today is about the struggle for the spotlight. Ang pakikipagbaka sa kasikatan. Tignan mo yung katabi mo. Sikat ba yan? Of course. Diba? Sikat yan dahil unang-una anak yan ng Panginoong Yesus. No? Our greatness ay nakadefine doon sa ating pagiging anak ng Diyos. Okay? It's not about our position, it's not about our possession or power. Our greatness hinge on the being the sons and daughters of God. Kaya lang, panahon natin ngayon, yun nga ang mundo ngayon sa social media, ang lahat ay naghahanap ng like, naghahanap ng followers. Sino rito mga social media influencers? Diba? Ng validations. At yun nga po, ang alam nating pagiging great ay nakasentro doon sa kung nasaan yung stage. Kung tatanungin ko kayo, except for Jesus, who is the greatest person who ever lived? Ngaliban kay Jesus, sino yung sabi nating tanyag, kilala at sikat na tao na nabuhay? At ano ang kanyang naging reason bakit siya naging great? Palagay nyo, sino? Sino? Sino po? John the Baptist. Okay? John the Baptist. Maaari sabi nyo, si Abraham being the father of all nations, the father of faith. Maaring si Solomon, King Solomon, dahil siya yung nabuhay sa pinamatalino, okay? And yet, parang nagkamali rin. Sino pa? Sabi ng ating mga kababayan, si Mary, the mother of Jesus. No? Kasi siya yung ating sinasabing intercessor. Okay? Pero yun nga po, pag-usapan natin ngayon kung sino yung pinakasikat, pinaka-great para sa ating Panginoong Jesus. At dito po sa ating pag-usapan ngayon, makikita natin, ituturo sa atin kung sino si John the Baptist, kung paano, ano yung kanyang naiibang motion o galaw, kung bakit, yun nga po, ang mundong ito, kung saan nakasentro sa self-preservation, self-promotion, pero tayong mga believers, ang ating mga faith, ay toward doon sa tinatawag na self-submission. Okay? Kasi pinopromote mo na ito, para maging great tayo, you have to promote yourself. You have to be, to be great na makita mo na, yun nga, dinidefine yung, yung standard ng mundo. Pero being a believers, makita natin, ang ating pagiging naging great si John the Baptist. He clears the way, he prepares the way, and he gets out of the way for Jesus to be glorified. Okay? So, basahin po natin. Buksan niyo po yung mga Bible in John 3, verses 22 to 24. Sabi po ron, after these things, Jesus and His disciples, wala po dyan, di ko pinalagay para buksan niyo yung Bible niyo, okay, tumingin doon. Okay, buksan natin ating mga Bible. Okay, after these things, Jesus and His disciples came into the land of Judea, and there He was spending time with them and baptizing. Now, di ba, after siya ay binaptize ni John the Baptist, siya naman ang nagbabaptize sa Judea. Now, John also was baptizing in Aenon, near Salim, part pa rin ng Judean wilderness. Because there was an abundance of water there and people were coming and being baptized.
So nagbabaptize si Jesus, nagbabaptize pa rin si John, the baptizer. For John had not yet been thrown into a prison. Hindi pa naman siya pinakukulong. Pero wanted na po si John nung panahon na ito because of his baptism. So yung sinasabi po sa verse 22, after these things, ano kaya ibig sabihin doon? Anong ibig sabihin doon? Na after these things, mahalaga po ito. That Jesus' disciples came into the land of Judea. After these things, ito is refers to Jesus. Yung kanyang cleansing, yung kanyang paglilinis sa temple. In chapter 2, doon din nakita natin how he confronted those religious leaders. Yung kanyang public ministry at yun nga po, in chapter 3, first part ng chapter 3 is about his dialogue with Nicodemus. Ang sabi niya, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Tama? Sinabi niya kay Nicodemus, kasi sabi ni Nicodemus, Lord, paano ba ako makakarating sa kaharian ng Diyos? Anong dapat kong gawin? Kailangan mong ipanganak na muli para makita mo ang kaharian ng Diyos. Sino rito ang na-born again na? Taas ang kamay. Parang iba na-born against. Hindi nagtaas ng kamay. We are all born again, di ba? Dahil kay Kristo. Now, ang tanong ko, i-describe mo nga yung kingdom of God. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Who can describe the kingdom of God? Nasaan ba yung kingdom of God? Nasa taas. Ceiling yung nakikita ko. Asan yung kingdom of God? Nasa puso ng tao. Kaya nga ipinanganak kang muli. Nagkaroon ng regeneration. Dahil yung dati na ikaw na nakaupo sa trono ng buhay mo, sino na nakaupo? Si Jesus. That's the kingdom of God. Kaya tignan mo katabi mo. Tignan mo. Kamukha na ni Jesus, di ba? Konti na lang. Konti na lang. Di ba kasi bakit? Regenerated by Jesus. So yun ang ibig sabihin doon, mahalaga po yun kung bakit after these things. Kasi nakita natin, maraming ginawa ang ating Panginoong Jesus bago pa dumating dito sa ating pag-usapan. Verse 25 to 26. Then a matter of dispute developed on the part of John's disciples with a Jew about purification. So nagkakaroon ng tension, ng kaguluhan about yung disipulo, tagasunod ni John, at yung ibang mga Hudyo patungkol sa paglilinis. And they came to John and said to him, Rabbi, he who was with you beyond the Jordan, to whom you have testified, behold, he is baptizing and all the people are coming to him. So merong dispute, merong debate regarding purification na nakasenters doon sa differences between the traditional ceremonial cleansing na ginagawa ng mga Hudyo, being part of Judaism ritual, at meron ding John baptism for repentance, pero ngayon meron ginagawang baptism si Jesus as Christian baptism. So nagkakaroon sila ng kaguluhan at yun nga may mga sulsol. Rabbi, guro, sabi nila kay John. Yung pinapakilala mo, ando doon, nasa kabilang ilog, nagbabaptize din. Okay? So parang tinitignan nila ng mga disciple ni John na itong spiritual influences nito ay nagiging competition. Okay? At napaka-protective nila doon sa ministry ni John. Na tingin nila kay Jesus ay nangaagaw ng mga followers. Sounds familiar? Napakinggan kayong gano'n, tatawa-tawa ka dyan, Ate Annie. No? Nang sabi raw, huwag kayong mamingwit doon sa aquarium, na may aquarium. Maghanap kayo ng ibang isda at ilagay nyo sa inyong mga aquarium. Very familiar. So meron pa palang mga nabubuhay na mga tagasunod ni Juan Bautista even now. Baka nasa tabi mo yon. O kaya nakikinig.
Okay? So, meron silang dispute. But, paano ito dinil ni John the Baptist? Ito yung pag-usapan natin ngayon. No? How to become great. Tingnan natin yung trajectory of greatness. Kung paano si John nag-response. At dinemonstrate niya paanong si Jesus na siya yung greatest of all na prophet na pinakilala niya ay kahit kailanman ay hindi siya natatakot na mawalan siya ng tagasunod. No? Hindi siya napunta doon sa tinatawag nating ego trap na yun nga, because of his ego, may mga tagasunod ako, inagaw lang nito ni Jesus, hindi, maliwanag sa kanya na siya lang ang mag-aayos ng daan, mag-prepare, at siya aalis doon sa daan para hindi siya maging sagabal upang makilala si Kristo bilang the great Messiah, tagapagligtas. And if we want to be great, kailangan makita natin dito yung principle na ito na ginawa ni John the Baptist. Okay? Verse 27. John replied, "No one can receive anything unless God gives it from heaven." If we want to be great, we need to serve God at His pleasure. Faith in motion begins by acknowledging that all leaders and believers serve at God's pleasure. Ang lahat, mga pinuno, mananampalataya, ay maglilingkod sa kalooban ng Diyos. Sinong leaders? Secular leaders, kasama. Those authorities na binoto nyo. Sino mga leaders? Na doon sa marketplace na kung saan kayo naroroon. Doon sa campus na kung saan ka naka-enroll. At even sa church. Ang lahat ng mga leaders na ito at lahat tayong believers, we need to serve God wholeheartedly. We need to serve God with all our hearts, with all our minds, with all our strength. Di po ba? Kasi ganun natin dapat mahalin ng Panginoon. We need to love Him. As we love Him, we will serve Him. Kaya nga po, we need to realize na lahat na meron tayo ay galing sa Kanya. Our position, our talents, and even yung mga susunod nating mga hininga ay regalo ng Diyos sa atin. At lahat ng authority na meron man tayo ay galing sa Kanya. Dapat po natin maunawaan ang lahat ng ito. So, stop claiming entitlement, mga kapatid. Nabubuhay tayo sa mundong ito na entitled. Kaya ang daming pumapasok sa trabaho, pag ayaw nilang mahirapan, magre-resign, maghahanap ng trabaho. Walang malasakit eh. Yung naghahanap ng trabaho, gusto pa maghanap ng sahod. Gusto mo lang diba maghanap ng trabaho, wala ka naman sinabi maghanap ng sahod eh. Binigyan ka ng sahod, maliit, gusto mo nang umalis. Paano tayo matututo? Paano ma-develop yung potential natin? Kasi nakatingin tayo sa profit. Hindi natin tinitignan yung malasakit. Di po ba? Kaya entitlement. Hindi natin pwedeng ariin yung ating mga posisyon. At lahat nga po tayo minsan na uhulog dito sa trap of comparison. Si John, hindi siya na-threaten. Yung kanyang congregation, nag-start moving towards to Jesus. Kasi alam niya, na tatas niya sa ating Panginoong Diyos, hindi sa east or west, kundi alam niya na ang Panginoong Diyos ay itataas ang bawat isa sa atin at ibababa ang mga hindi sumusunod sa Kanya. That's why be aware and beware
of comparison. Why? Comparison leads to competition, and it will leads to what? Division. Una, okay lang, compare with one another. No? Ang problema, nagiging competition na. Mas magaling yung church ko. Kasi may poging pastor. Hindi ko sinasabi CCM. Hindi ko sinasabi. Diba? Mas magaling yung church namin. Kasi theologically and doctrinally founded. Hindi po sa ganun eh. So nagkakaroon ng competition at nagyayari within the body of Christ, may division. Now, ang one purpose, bakit mayroong body of Christ, is to exalt Jesus. For all of us to go and make disciples of all nation. Hindi eh. Nakakalungkot even now sa mga social media dahil nagkaroon ng kaguluhan sa ating upper house. Ang mga kapatid natin sa faith nagtatalo-talo, nakakalungkot, nakakadurog ng puso. At even doon sa chat group ng mga pastor, kulang lang magtawagan ng mga pastor ng demonyo at pastor ni Batman because of political leanings. Parang awa nyo na mga kapatid, magmahalan tayo. Kahit na iba-iba yung ating mga pinili, ibinoto, ang lahat ng iyan ay kalooban ng Diyos. But the problem is, lumampas sila sa boundary ng authority. Lumampas sila dun sa policy na dapat. Ando dun lang. Kaya merong issue ng EJK. Sabi nila, very good para sa iba, hindi very good. May policy but the problem is, lumagpas eh. I'm not wala akong pinopromote. Dahil dito kahit kailanman, hindi nyo alam kung sino binoto ko. Hindi ako nag-promote. Even ang asawa ko, hindi niya alam kasi magkaaway kami. Iba yung paniniwala niya. And I respect that. Ang sa akin ay, ipanalangin natin kung sino ang dapat nating iboto at kung ano man ang naging resulta, ayon ay kalooban ng Diyos. Kaya tignan mo yung katabi mo, mahalin mo kahit iba yung political leanings niyan. At the end of the day, harap tayo sa Panginoon. Hindi natanong kung sino yung binoto natin. Itatanong, tayo ba ay naging good and faithful servant? Nakakalungkot lang, nakakadurog ng puso. Mga kapwa ko lingkod, mga kapwa ko anak ng Diyos, nagtatalo-talo kung kani-kaninong Poncio Pilato na yan, na naisasantabi yung pagmamahalan. So, umalis tayo doon sa top of comparison. Kaya nga po, ang tanong is, are you moving because you want to be noticed or because you want to be a steward of God as entrusted to you? Ikaw ba ay kumikilos? Ikaw ba ay nagiging active para makilala? Para maging tanyag? O gusto mong maging mabuting katiwala ng Diyos doon sa mga ibinigay sa iyo? Sa totoo lang, mahirap tumayo rito. May accountability ang pagtayo rito, mga kapatid. Even kayong nasa worship team, hindi ito stage to perform. It is a holy place for the message of God. Banal na lugar. Kaya nga po, tanda natin, lahat tayo ay magsiserve dahil gusto natin malugod ang ating Panginoon. It's not about people pleasing, but it's all about Jesus, mga kapatid. Maglilingkod tayo. Mag-aalay tayo ng buhay natin dahil mahal natin ang ating Panginoong Diyos. Death is inevitable.
Hindi mapipigilan. Kung hindi mapipigilan ng Diyos, mas as well na maglingkod nila tayo sa Panginoon. Mamamatay rin naman tayo eh. Ibigay na natin yung buhay natin sa Lord. Ibigay na natin. Itaas na natin siya. At the end of the day, itataas ka ng ating Panginoong Diyos. Medyo maaring lagpak ang buhay mo ngayon. Hindi ko alam kung anong pinagdaraanan mo. Still cling to the love of Jesus and He will reward your faithfulness. Because God is a God of covenant. He will not allow na hindi ka i-reward sa katapatan mo at pagmamahal sa Kanya. Okay? Number 2, principle na nakita natin kay John. How to become great? Finding joy in the success of Christ. Okay? He prepares the way. Kasi alam niya, as He prepares the way, may greater joy na siya ay makikita at mararamdaman. Now, mga kapatid, sino ang nagde-define ng joy nyo? Sino nagde-define ng joy nyo? Yung ating mga position? Yung ating mga possession? Si Una ba ang nagde-define ng joy mo? Ate Josie? Yung una mong apo? At Ate Erna? Yung mga una nilang apo, ang pangalan ay Una. No? Diba? Yung ba nagde-define ng joy natin? Namiss ko tuloy yung apo ko. So, ganun no? Hindi. Ang magde-define ng joy natin ay yung success ng ating ginagawa para makilala si Kristo. John 3:28-29. Kayo mismo ay aking mga saksi na sinasabi kong hindi ako, si John nagsasalita rito, hindi ako ang Kristo kundi ako'y sinugong una sa Kanya to prepare the way. Ang babaeng ikakasal, gumamit siya ng metaphor, ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. Ngunit ang kaibigan ng lalaking ikakasal na nakatayo at nakikinig sa kanya ay lubos na nagagalak dahil sa tinig ng lalaking ikakasal. Kaya't ang kaligayahan kong ito ay ganap na. Kaya may tinatawag tayo pag may mga kasalan, best happy anniversary. No? Di ba August kayo? June. August ba? Malapit. Di ba? Kaya may best man. Maliban na lang yung best man ay dati mong karibal, hindi siya masaya. No, Kuya Mike? Meron ba gano'n? Yung karibal mo, kinuha mong best man? Hindi. Di ba? Baka may kakaiba. Baka araw na ng kasal, tada yung iyong girlfriend, yung iyong fancy. Tapos, no? Dito nakita natin dito, kung paano pananampalataya ay kumikilos sa pamamagitan ng kagalakan, hindi ng isang inggit. No? Faith in motion is fueled by joy, not by jealousy or pagiging inggit o pagsiselos. Kasi nga po, ang practical na kababaang loob ay nangangailangan at naghahanap ng kasiyahan doon sa isang role na pagiging servant. Okay? Yung ating masaya natin, ang pagiging masaya natin, pagiging content natin, ay makikita natin doon sa role ng pagiging servant rather than ating mga title or job description. At yun nga, gumamit si John ng imagery. No? Ano sabi? A friend of the bridegroom. Anong kinalaman nito sa pinag-uusapan natin? Kasi nga po, nung kanilang panahon, pag kinasal ang babae at lalaki, nakatago pa ang babae. Tama? Hindi pa siya lalabas. Ang nagbabantay doon, hindi yung groom, kasi yung groom busy rin siya. Ang magbabanto, yung friend of the bridegroom. He will see to it na ando doon yung ikakasal sa kanyang best friend na hindi itatanan, hindi aalis. He will see to it na pagsundo ng bridegroom, makakahinga na siyang maluwag. Kasi napakalaki na responsibility ng isang friend
of the bridegroom. Kaya ito yung ginagamit dito na example, na illustration. No? At pag narinig niya na ang kanyang best friend na ikakasal, ako nang bahala, sige, mag-enjoy ka na. Doon pa lang siya parang mawawala ng mabigat na responsibility. Okay? So, nakita natin dito, yung groom na dumating at yung kanyang friend na nagkaroon ng joy at siya ay gumilit para yun nga matuloy na yung kanilang kasal. Ito rin nangyayari minsan sa ministry. Kailangan ay mag-rejoice tayo kung sa bawat ministry ay in-honor si Kristo. No? Na hindi lang tayo makita natin na para bang burden ang ministry. Natin makita na parang pasikatan ang ministry. Kundi lahat tayo ay nandiyan dyan, babantayan para pagdating ni Christ, ang sasabihin sa bawat isa atin, well done, good and faithful servant. Kaya merong asawa si Kristo. Sino yung asawa ni Kristo? The church. Ingatan natin. Protektahan natin. We will fight for the bride of Christ para pagdating niya, doon tayo magkakaroon ng full of joy. Because in His presence, there is fullness of joy. Sabi sa Psalm 16:11. Di po ba? Doon lang tayo makakaroon. Sa ngayon, maaring hindi pa full yung ating joy. May mga pain, may mga suffering in the ministry. May mga sacrifices. Pero pagdating ni Christ ay ng pinakamaganda. No eyes have seen, no ears have heard, no mind can conceive. For those who love God, who love Jesus. I-visualize nyo yung pinakamagandang nakita nyo. Damhin nyo yung pinakamaligayang damdamin na ramdaman nyo. Hindi sasapat yun sa hinahanda ni Jesus sa bawat isa sa atin. Of course, we're not exempted sa mga pain and suffering, frustration, disappointments ng ministry, ng ating mga pamilya, ng ating mga vocation, but gawin natin ito kasi alam natin na finding joy is to have this relationship with Christ. Okay? So, alisin natin yung mga inggit at mahulog tayong na naman doon sa ego traps na ito. Na yun nga po, yung inggit, yung envy, ito yung pinapagana ng takot na ang kamay ay walang laman. Okay? Kasi nga ang gusto laging meron. At yung selos naman, minsan meron na full hands, pero ayaw nang mawala. So minsan doon nakafocus. Hindi doon sa mga pangako ng Diyos. Kaya ang panalangin ng isang bilyonaryo, ang sabi niya, Lord, I want a little bit more. I want a little bit more. Anong panalangin ng isang Kristiyano? Anong panalangin ng isang Kristiyano? Lord, I want you more. Ikaw, Lord, kailangan ko. Ikaw, Jesus, ang kailangan ko. Sa buhay ko, Lord, ikaw ang kailangan ko. Kaya i-release natin yung need for credit. Yun nga po, katulad ni John, hindi siya na-threaten when kanyang mga followers ay pumunta kay Jesus at nagre-rejoice siya doon sa success na yon ng ating Panginoon na nakikilala siya bilang the true Messiah. Kung tayo ay nasa team, okay, church is a team sports, and we are a team, we need to celebrate kung yung isang ka-team natin ay naging MVP. Kasi isa lang naman ang MVP. Mag-celebrate tayo. No? Rather than maging mainggit, magselos.
darating yung time mo na ikaw rin ay magiging MVP. Tignan mo yung katabi mo, MVP yan. Kung hindi man ngayon, sa mga darating na panahon, magiging MVP yan. Naniwala ba kayo? Naniwala kayo. Huwag tayong mainggit sa iba. Iba-iba yung ating season of life. Iba-iba yung ating season of awareness. Iba-iba yung ating mga season of victory and breakthrough. Pero darating yan. Ang sabi ng Panginoon, it will happen. Mangyayari. Kaya maging masaya tayo. Maging masaya tayo. Ngayon, nag-usap kami ni Ate Girlie. Sabi ko kanina, Ate Girlie, may maliit ka pang anak. Ang hirap magpaaral ngayon, napakamahal. Sabi niya, oo, Pastor. No? Nahirap talaga. Pero yun nga po, yung mga bata na yan, na pag-ukulan natin ng buhay, dahil ito'y pinagkatiwala sa Panginoon, pinagkatiwala sa atin, makikita natin yung mga breakthrough niyan pagdating ng araw. Si Ate Raquel, tuwan-tuwa, oh. Ilang kempot na lang, may professional na siya. No? Ganun talaga eh. Matuwa tayo. Celebrate natin, huwag tayong mainggit. Kung kaming mga nauna, yung mga anak namin nagkaroon ng breakthrough, mangyayari sa mga susunod sa inyo yan. Naniniwala ako. Ang Diyos ko iisa at ang Diyos na iisa. The same Spirit that raises Jesus from the dead is the same Spirit that is in us. The problem is, nalilimitahan tayo ng ating mga pananaw dahil sa inggit, sa selos, buti pa siya meron, buti pa yung mga anak niya ganito. Eh siyempre, maaga ko lumandi eh, kaysa sa inyo. Di ba? Maaga ako pumasok sa pagpapamilya. Pero naniniwala ako, yung mga sumusunod, may breakthrough yan. Bakit? Anong sikreto? Jesus must increase and I must decrease. Walang natatagong formula. He must increase and I must decrease. So nakita natin kung paano si John in-avoid, no? Yung pareho doon sa mga tinatawag nating inggit at selos. At nakita natin na talagang nirecognize niya that God deserves everything, all the glory. That's why the greatest joy is found in fulfilling one's specific purpose rather than competing for a spotlight. Ang pinakamalaking kagalakan ay matatagpuan sa pagtupad sa sariling tiyak na layunin kaysa makipagkumpetensya para sa atensyon. Lahat tayo ay may divine assignment individually. Gawin po natin ito. So, can you rejoice when others are blessed, done, and when Christ is being honored in areas where you used to be the star? Nabibless ka ba? Kung yung iba ay, yun nga, mas nabibigyan ng pansin, o natutuwa ka, o naiinggit ka, kasi ang gusto mo ay ikaw. No? I'm calling all those small group leaders, please, wala pong kompetisyon. Dito paramihan ng pag-aalaga ng tupa ng Panginoon. Mas marami, mas mabigat. Kung gusto ko nga sana, isa lang, dalawa lang eh. Di ba? Hindi paramihan, mahirap eh. Kung may lima kang nagkatiwala na Lord sa'yo, 5 ugali yan, babantayan mo. Tapos may anak ka, 2 halimbawa. Tapos may asawa ka. Tapos namamasukan ka, may mga supervisor ka. Diba? Tapos ang pinakamabigat pa rito, yung sarili mo. Na you need to what? Naayusin din. Hindi lang yung buhay ng iba. Kailangan number 1, ayusin mo muna yung buhay mo. Paano tayo makakaayos ng buhay ng ibang buhay kung ang buhay natin ay magulo, makalat? So isipin mo, 10 buhay ang aayusin. And then you want to be great? O sinong gusto maging great? Taas ang kamay. Sino? Mahirap. Kaya yun na lang, si Jesus na lang, wag na tayo. No? Si Jesus na lang ang maging great. Kasi nga po, siya lang naman talaga ang
deserve ng lahat ng ito. Number 3, how to become great. John 3:30 to 31. Lahat na nakaitim, basa. 3, 2, 1. Hingi na naman sila sa kanilang mga damit. Pumunta kayo dito, hindi naman kayo nagtingin sa salamin kung anong damit ng kulay. Basta lahat na nakaitim, dami nakaitim ngayon eh. Okay, basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Salamat po sa inyong sabayang bigkas. Sa John 3, 30 to 31. Okay, sige, basa. Ayan. Ito yung ating main verse. Dapat siyang maitaas at ako na may maibaba. Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. The ultimate motion of faith is in the intentional decrease of itself. Pagbababa sa sarili. Hindi pagmumukhang kaawawa. Hindi pagmumukhang kaawa-awa. Minsan akala nila, ibinababa na sarili nila, nagmumukhang kaawa-awa, kaya mukhang kawawa. At magbe-bless sa inyo ang mga bata, anong sasabihin nyo? Ano sasabihin nyo? Kaawaan ka ng Diyos. Kaya mukhang kaawa-awa mga bata. Dapat, anong gagawin? Pagpalain. God bless you. Kaya naging kaawa-awa eh. No? He must increase but I must decrease. That is the famous formula. Tandaan natin na laging maitaas ang Panginoong Diyos, ang si Kristo sa atin. Kasi nga po sa ating culture ngayon, it equates greatness doon sa position at doon sa tinatawag nating job description. Great ako kasi nasa position ako, ito yung aking trabaho. No. Greatness is about Jesus. So dito nakita natin paano redefine ni John ang greatness. Hindi dahil sa kanyang title, but because he was a faithful voice pointing to Jesus. He clears the way, he prepares the way, and he gets out of the way. No? So, ito yung nakikita natin na talagang nagpapakumbaba. Kasi hindi po madali na ibaba ang ating mga sarili. Especially kung may mga tinatawag tayong mga achievement. No? At yun nga, sasabihin mo, Pastor, binigyan ako ng ng appreciation. Of course, dapat din naman. Naintindihan natin yun. Pero tandaan natin, lahat ng iyon ay nangyari dahil napakabuti ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Napakabuti niya. Napakabuti niya. Kaya nga po, lagi tayong maging mapagpakumbaba. Always have this heart of gratefulness. Lord, marami pong salamat. Na-promote ako kasi sinamahan mo ko. Lord, nagkaroon ng appreciation. Na-appreciate ng contribution ko sa company kasi binigyan mo ko ng karunungan. Sa iyo galing yun, Lord. Sa iyo galing, hindi sa akin. Kasi nga po, we need to understand yung authority of truth. To follow the way. Who is the way? I am the way, the truth, and the life. Sabi ni Jesus. To follow Him is to affirm the truth of God. That's why si John, nire-remind tayo, no? Nakilala niya yung sino talaga yung authority. When it comes sa pagbabautismo. Kaya hindi siya nakipagtalo, hindi siya nakapag-compete, hindi siya nainggit, hindi siya nagselos. Dahil kilala niya who is the final authority. At naniniwala siya rito. Kaya nga po, ang tanong sa atin, magpapasabit ba ako sa kanyang kalooban ng walang kondisyon? Lord, susunod ako pag okay na ang lahat. Hindi magiging okay ang lahat. We're living in this broken world. Kaya nga yung isa, andito ba yon? Sa kanyang story, kung maayos lang ang lahat, magiging okay na. Hindi maayos ang lahat. Kung gusto mo, sabi ko sa kanya, sumunod ka na kay Pastor June. Ayun, maayos na ang lahat. Ayaw niya naman.
Parang wala. Wala yata. No? Sabi ko, huwag mo nang antayin yung umayos ang lahat. Hindi mangyayari yun. We're living in this broken world. We're not exempted sa mga frustration, disappointment, discouragement. But we're not exempted from the grace of God. Amen? May biyaya ang Diyos. For His mercies are new every. Medyo talunan ka ngayon. Medyo dinaya ka ngayong araw. Inapi ka ngayong araw. Bukas, hindi naman siguro. Hindi naman siguro. Kaya lang, yun nga, it seems na parang lagi natin dala-dala yung past natin, na hindi tayo makapag-move on. Kaya yung breakthrough natin, hindi tayo maka-breakthrough eh. Kasi because of our past, yung mga kapalpakan natin, yung mga lapses natin sa ating mga decision. That's why Jesus called Redeemer. He can redeem our past. Kaya nga ang pinakamahirap sa lahat, yung patawarin ang sarili. Patawarin ang sarili. Hindi galing sa atin yan, galing sa kaaway. Tignan mo yung katabi mo, hindi kaaway. Kapatid yan. Ay na magpapaalala sa iyo na mahal ka ni Jesus. Okay? So, magpasipat tayo. I will step aside so that others can see the Lamb of God. Gigilid ako. Tatabi ako. Ayoko sa sentro, gusto ko si Jesus. Kaya lang minsan nga, napaka-thin line, nagsiseparate ng distinction between yung tinatawag nating confidence and ignorance. Okay? Napaka-thin line, very thin line. Habang itinatas natin si Kristo, maaring may sasabihin sa inyo na kayo ay boastful, arrogant. Na habang kayo ay lumalalim sa pagkakilala kay Kristo, may mga taong ganun. So, fix your eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. It's not about them. It's all about you and Jesus. So katulad ni John, we need to prepare the way, no? We need to clear the way, prepare the way, and get out of the way para si Jesus ay makilala. So I want to have this mas malalim na conversation within your group. So punta kayo sa mga small group nyo. Okay? Pag-usapan natin itong Okay, dito muna tayo sa conclusion. The greatness of John the Baptist, sabi dito, and the greatness of our faith is measured by how well we point to Jesus. No? Ang ating greatness is not about our position, it's not about our entitlement, but kung paano natin ito nuturo si Jesus sa maraming tao, pinapakilala. Kaya nga po, when we walk the way, because it's the way, doon tayo lumalakad patungo kay Jesus, at nagiging katulad na tayo ni Jesus, at dahil doon, makikita yung ating pagiging joyful servant. No? We need to really walk the way. Kasi nga po, di ba, lagi namin sinasabi sa inyo, the ultimate goal of every believer is to be like Christ. Not like me. Makasalanan din po ako. No? Everyone, ang gusto natin ay maging katulad ni Jesus para po tayo ay lahat ay maging disciple makers. We cannot win others for Jesus unless we have this heart of
Jesus. Kaya nga po sa ating reflection, punta kayo sa small group, pag-usapan nyo dyan, sa aking paglilingkod, mas malaga ba sa akin ang resulta para sa karya ng Diyos o ang personal kong pagkilala? On other words na lang, okay, sa aking trabaho, sa aking community, sa aking eskwelahan, sa aking pamilya, itataas ko ba si Jesus? O yung aking achievement? Siguro mas maganda pa yun eh. Di ba? So number 2, ano ang magiging reaction ko kung may ibang leader o ministry na mas lumalago sa akin? Ano ang magiging reaction ko kung meron akong co-worker na alam ko mas magaling ako siya ang na-promote? Ano kaya ang magiging reaction ko kung ako mas matalino ako, number 5 lang siya, number 2? Pag-usapan natin, punta kayo sa small group nyo and we have 10 minutes. No? Para mas lalo natin maintindihan. Kasi ang application nito is doon sa pag-uusapan nyo. Yung mga principles nandiyan dyan, pero yun nga po, punta kayo sa small group nyo, pag-usapan nyo yung application. At gusto natin, pag tayo ay lumabas dito, hindi lang natin naintindihan, no? Yung mga principle na iyon, kundi pwede natin talagang isabuhay. And after 10 minutes, balik tayo rito. Yan. I-contextualize nyo yung yung ating reflection. Mas maganda yun eh. Mas personal. Patungkol sa trabaho, pwede rin sa ministry, pwede rin sa pamilya, pwede rin sa campus. Paano natin mapapakilala si Kristo? As we clear the way, prepares the way, and get out of the way. Because everyone wants to be great. No, everyone wants to be great, but only Jesus is the greatest of them all. Yan. Sige. Hanap kayo ng malaki-laking pwesto para hindi kayo magkatabi-tabi. Baka may mapag-usapan kayong para lang sa inyong grupo eh. Di ba? Maghiwa-hiwalay kayo para baka may mga secret. So bakit natin ito ginagawa? No? Para ma-develop sa atin yung tinatawag na transparency. Na mailatag natin yung ating mga buhay. Baka may mga tinatago tayo, at least sa ating sa grupo ngayon, ay talagang ma-minister tayo. Yan. Mga guys, dito kayo. May upuan dito sa gilid. Oh. Pwede nyo kunin yung isang upuan doon. Dito. Ito, para hindi kayo tabi-tabi. Yan. Kuya Mike, upuan mo na yan. Yan. O, dito kayo. Aga, pwede kayo dito. Diyan rin. Sa may gilid, doon sa may Baka hindi nyo kilala yung katabi nyo, ha? Pakilala kayo. Uy, Mio. Dito ka, Mio. Punta ka doon kila Enar. Ayan, si George. So, small group leader, kung ano in-impress nyo ng Holy Spirit, kung paano nyo contextualize yung ating reflection questions, pwede po yan. Pwede po. Okay, I have 1 minute to wrap up. No? Alam ko, masarap yung usapan nyo. Bitin pa no? Bitin pa, pero yun nga po. I have 1 minute to wrap up. And pray for one another, please. Pray for one another. Doon sa mga narinig nyo, sa mga senior. Pray for one another. Speak blessing, no? Sa nasa grupo nyo. Sige, 1 minute. Okay. May I call the worship team? Kanta tayo ng isang refrain ng holy.
Aga kanta tayo ng isang before we pray. With the people. Okay, so worship team, kantahin natin isang refrain nung Holy is the Lord. Let us thank the Lord sa bawat buhay. With the people. Holy. Yan. Okay, sige. Are you blessed, mga kapatid? Are you blessed? The Lord is in this place. He ministered to us at patuloy na magmiministeryo ang Panginoong Diyos sa mga taong nagmamahal sa Kanya. So tayong lahat and let us sing this victory song. No? Asan yung ating mga singers? Can we make isang napakalaking bilog and can we hold hands? Kasi talagang yun nga, I found out na talagang ang kaaway napaka-active ngayon. Isang malaking bilog tayo, lahat tayo. No? I found out na yun nga, nagiging usapan din, even nung convention, maraming mga dysfunctional family within the believers. Ang nangyayari ngayon, no? May dysfunctional family within the believers, hindi lang sa mga unbelievers. Because the devil, Satan, wants to steal, kill, and destroy what the Lord is preparing for those people that loves Him. At even now, pati yung ating gobyerno, may mga tao tayo sa gobyerno, mga anak ng Diyos, pero ayun nga let us all pray for them. No? Because Philippines is for Christ and Christ is for Philippines. So kantayin natin to. Let us meditate doon sa kabanalan at kabutihan ng Diyos. Kahit na may nangyayari sa ating bansa, may kaguluhan sa maraming lugar, God is holy. God is in control. And God loves you. Mahal ka ng Diyos. May this song be a song of God's faithfulness sa mga buhay. You're lifted high.
us, O God. Consume us, Holy Spirit. May your presence dwell in us, O Lord. Sa mga panahon na challenge kami, Panginoon. Sa mga panahon, O God, na nakikita mo, O God, na kami ay nanghihina, nagkakaroon ng mga doubts, nagkakaroon ng mga anxiety, O God. Lord, kumilos ka sa aming mga buhay. Dahil walang ibang Diyos na katulad ng ikaw na Diyos na namatay para sa amin at nabuhay para muli, O God. Ay bigyan kami ng isang blessed hope. Lord, marami pong salamat sa iyong kabutihan. Marami pong salamat sa iyong katapatan. Tunay kang banal, Panginoon. Banal ka, aming Diyos. Banal ka, O aming Diyos. Marami pong salamat. Pupurihin ka namin. Sasampahin ka namin. Kami ay magsaserve sa iyo. We will love you, God, as we love your people that you entrusted to us. We love you, Lord. We love you and we will serve you. We will serve you with all our hearts, with all our minds, with all our strength. Because, oh God, lahat ng ito ay para sa iyo, hindi para sa amin, Panginoon. Para sa iyo. Makita mo, God, na kami ay patuloy na naririyan sa iyong paanan. Sa iyong paanan. Marami pong salamat, aming Diyos. Ang lahat ay nagsabi na Amen. Will you embrace kung babae sa babae, lalaki sa lalaki? Okay? Padaman niyo yung pag-ibig ng Diyos. Ipadaman niyo yung certainty that is preparing something big. Kaya tayo naroon sa gitna ng pagsunod. It will all come to pass. Kaya na po tayo maupo and we will celebrate yung ating Lord's Supper.